Good morning. Hello. Section
Morning. Mamaya batiin na naman niya si Philip. Ale. Hindi pala yung tissue ko. Tapos sabi ni Kurt, hindi ko pala ilan. Dapat malaglagan ka na.
Kunin ko yung gamit mo. Thank you. Yan na, magandang umaga po sa bawat isa. Kayo kumain masaya, amen? Amen. Tayo masaya, tayo kumayo, tayo mawit. Ako'y ligtas. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Ako'y ligtas, ang alam ko yan. Ako'y ligtas sa dugo ni Jesus. Sa alam ko'y kanyang tinubos. Buhay ko'y binago niya. Ulit siya. I am ready, releasing. I am ready. By the blood of the Lamb. I am ready. And I know I am. I am ready by the blood of the Lamb. Saved by grace, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. Bible po sa Proverbs chapter 27. This is the last Saturday of the month of June. Amen. Meron din ako ba kayo, amen? Amen. Basahin ko po ang verse 1, basahin ko ang verse 2, hanggang mabot ko tayo sa last verse. Verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring for. A stone is heavy and the sand weighty, but the fool's wrath is eager than them both. Open rebuke is better than secret love. Full soul bloated and honeycomb, but the hungry soul every bitter thing is sweet. Ointment and perfume enjoys the heart, so that the sweetness of a man went by heart repulsive. My son, be wise and make my heart glad, that I might answer him that reproacheth me. Take his garment that is surety for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. A continual dropping in a very rainy day, and continuous woman are alive. I will sharpen iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. As in water face answereth to face, so the heart of man to man.
the fining pot for silver and the furnace for gold, so is man is his praise. Though thou shouldest play upon the mortar among the vessel, yet in us foolishness depart from me. Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herd. For riches are not forever, and the proud endure to every generation. The hay afflicted, and the tender grass sheweth itself, and herbs of the mountains are gathered. The lambs are for the cooking, and the goats are the places of feed. Amen. Last verse, sabay-sabay ko natin basahin. Ready, read. Thou shalt not lose me without the food, for the food of thy house. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa salita po ng Diyos. Sinabi mo ko. Are you happy this morning? Amen? Welcome po sa ating Saturday morning devotion. As we prepare ourselves for our Sunday day, mga kapatid. Amen? Sabi ng Bible yan sa verse 1, sabi ng Bible, sabi natin na "Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not the day bring forth." Huwag mong ipagmalaki, pagmayabang ang araw ng bukas, sabi ng Bible, o hindi natin nalalaman kung ano ang pangyayari sa araw ng bukas. Maraming nagsasabi, tao, next time na lang. Bakit? Alam mo ba yung next time na saka na ako maglingkod? Bakit? Alam naman natin. At tayo po'y nanangako para sa araw ng bukas, mga bagay naman hindi natin sigurado. We are boasting of it. Praise the Lord, nandito po tayo mga kapatid, amen, upang ating pagkatiwala ang ating araw sa Diyos, amen. Sa natin ating mga Bibles mga kapatid, dito sa John chapter 14. Let's go to our devotion this morning, John chapter 14. Diyan na po kayo. Basahin natin ang verse 12. 14, verse 12. Ready? Basa. Verily, verily, I say unto you, He that believeth in me, the works that I do shall he do also. For greater works than these shall he do, because I go unto my Father. See? The Lord Jesus Christ is saying here, katotohanan sinasabi ko sa inyo, siya na nanampalataya sa akin, ang mga gawain ating ginawa ay kanyang gagawin din, sabi ng Biblia. So yung mga ginawa ng Panginoon ay yun din yung gagawin ng mga nanampalataya. Sabi na dito, mas dakilang gawain ang inyong gawain sapagkat ako'y pupunta sa ating Ama. You see, sabi ng Panginoon, greater works shall he do. Greater works than this shall he do. Si Kristo, nung siya po sa kanyang mga lupang ministeryo, 3.5 years. 3 at kalahating taon lang po siya for his earthly ministry. Ayaw po yung lumagpas na. 4.5 years na tayo. Amen? Amen? Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Mas dakila ang ating magagawa. Kaya ngayong umaga, ang ating pong aralin ay the works of a soul winner. The works of a soul winner. Last week, napag-aralan natin the ways of a soul winner. Ngayon po, the works of a soul winner. Ay may manalangin namang Diyos namin na sa langit, Panginoon. Salamat po sa blessing na yung umaga na kami po ay makapag-aaral muli ng iyong salita, kayo pang Sakumelos, sa aming pong kalagitnaan, lalo po sa bawat soul winners po, Panginoon, nagsipagparito sa mga kapatiran, at din sila ay nakatune in via our FB live stream po, Panginoon, sila ay mahamon din po ng iyong pong mga salita tungkol sa inyong pong mga gawa sa amin. Salamat po sa Biyaya, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kayo po yung mga kopo, maraming salamat po sa bawat isa. Tandaan po natin, mga kapatid, we are not saved by work, but we are saved to work. Amen? Manawan niyo po? We are not saved by works. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating gawa o gawa ninyo man. Ngunit tayo po'y naligtas para gumawa. Para tayo po'y kumilos upang magamit po tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon dito, mas dakila ang inyong magagawa. Mas marami ang inyong magagawa, sabi ng Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin niyan, mga kapatid, amen, tayo po ay mas magtatagal sa ating lupang ministeryo, hindi tulad ng ating Panginoon Jesucristo. Pero siya po ang nag-empower sa atin, siya po ang nag-enable, siya po ang nag-enlist, siya po ang nagbigay sa ating mga kapatid ng authority para magawa natin yung dapat ginagawa natin ngayon. Amen? Bilang soul winners, amen? Okay? The words of a soul winner. Marami po mga gawain ngayon sa libutan. Okay?
Marami pong mga pinagkakaabala ng isang libutan. Marami pong mga gawa ng laman, gawa ng kasalanan, gawa ng mga kabataan. Okay? Pero tandaan po natin, meron pong gawain na kung saan inilagay tayo ng Diyos. Ito po yung mga pinakadakilang gawain, mga kapatid. Amen? Kaya nga, we are here this morning, mga kapatid, to be challenged to work. Amen? Okay? Para tayo po ay mapalakas para magtrabaho, mga kapatid. Sa ating pagtatrabaho, ang nagtatrabaho naman sa atin ay ang Panginoong Kristo. Amen? Kaya nga nakakalungkot, maraming Kristiyano na walang ginagawa. Walang planong gumawa. Pero ang liwanag sabi ng Biblia, ang ayaw magtrabaho ay huwag din namang kumain. Amen? Amen? Kaya kung hindi ka gumagawa, hindi dapat huwag ka rin nakain. Ibig sabihin, walang pagpapala. Okay? Kaya kailangan natin gumawa, mga kapatid. Ano po yung gawain na ating pong ginagawa, mga kapatid? Sabi ng Bible, tingnan natin sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Tingnan natin 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Are you there? Okay, basahin natin. Ready? Basa. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. You see, sabi ito na Apostol Pablo, kapatid, sa simbahan ng Thessalonica, remembering without ceasing your work. Inaalala ko ang inyong mga gawain, walang humpay, walang tigil. Anong gawain nyo? Yan po yung gawain ng Salvinas, kapatid. Amen? And what is that, kapatid? The work of faith. The works of a Salviner number 1 is work of faith. Bakit tayo gumagawa? Gawa ng pananampalataya, kapatid. Amen? Hindi naman tayo karapat-dapat gumawa kung hindi po tayo nanampalataya. Okay? Kaya tayo po'y kumikilos out of faith, mga kapatid. Tama? Tayo po'y pupunta sa tao, mga kapatid, out of faith. Tayo po'y maglilingkod out of faith. Sabi ng Bible, for without faith, it is impossible to please Him or to please God. Kaya kung tayo po'y gagawa, dapat gagawa tayo out of faith. Okay? Hindi lamang si faith. Hindi bawat isa sa atin, mga kapatid, amen? Kaya out of faith, tayo po'y kikilos, hindi sa ating kakayahan. Hindi sa ating galing. But because of our faith to the one who called us to work. Amen? Okay? To the one who called us to work. Ay sabi ng Apostol Pablo, di po ba? And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. You see that, mga kapatid? Okay? It is the Lord who worked in Him. By faith, siya'y nagagamit ng Diyos, mga kapatid. And maraming mga mananampalataya ngayon, but they are not working out of faith naman. They are still working out of sight. Sabi po ng Bible, mga kapatid, we live by faith and not by sight. Hindi sa mga nakikita natin, tayo po'y mabubuhay. Kundi dapat tayo po'y mabubuhay ayon sa pananampalataya. Ganun din, gagawa po tayo ayon sa ating pananampalataya sa Diyos. Pupunta tayo sa tao, mga kapatid, share natin sila out of faith. Okay? Out of faith. And then we share to them, mga kapatid, that they must put their trust also to the Lord Jesus Christ by faith. Okay? Na mananampalataya din sila kay Kristo. Okay? You see, mga kapatid, the faith of God in us. Nanampalataya ang Diyos din sa atin, mga kapatid. Amen? Nagtiwala siya. Sabi ng Bible, putting us in the ministry. Oh, what faith God has for us, mga kapatid. Para ilagay tayo sa kanyang gawa. Para hindi tayo gagawa. Para hindi tayo kikilos. Kaya gawain ng Salviner, mga kapatid, ang gawain pag-aakay ng kaluluwa, hindi lang para sa pastor, hindi lang para sa Bible students, hindi lang sa mga full-time workers, para sa bawat isang ligtas. Are you saying? Okay, para sa bawat isang ligtas. So the words of our Salviner is a work of faith. What is faith again? Faith is taking God at His Word. Ganun sinabi ng salita ng Diyos, susunod tayo. Kasi bakit? Mananampalataya tayo eh. Go and preach the gospel to every creature, sabi ng Bible. And then we to go. Because we put our faith on the words of God. Okay? Kaya hindi po sa salita ng tao, kapatid, kundi sa salita po ng Diyos. Kaya mo ganyan. Bible. Okay? Sabi ng salita ng Diyos. Usap na Bible mo.
tayo pupunta sa area, mapatid, out of faith. Kakatok ka sa bahay, out of faith. Siyempre, matatakot ka. Kukulang ka ng pananampalataya. Ang mamamayani ay fear. Pero dapat lagi out of faith. Ha? Kasama natin ang Diyos. Sabi ng Panginoon, I will be with you always, even unto the end of the word. Word without end. Amen. Okay? Tayo po'y kakasamahin ng Panginoon. Pag kayo ay share dyan, pagpipili. Okay? Dapat masalubong, bawat tahanan tatugin. Out of faith, kakusapin. Hindi lang abutan ng tracks. Dapat talagang you must have courage na ma-share mo sila. Mag-share lang po ako sa inyo saglit. Okay, saglit lang. Okay, kung tatagal, hindi problema na niya yun, di ba, Iman? Sabi sa mo saglit. Kasi sabi natin 5 minutes, kung sumusobra kami sa 5 minutes. Because we know in that 5 minutes, mga kapatid, we have faith in God na ang Diyos kakausap sa kanya. Na nakisosobra na tayo sa 5 minutes ay pakikinig pa rin. Pero just be brief and concise. Ngayon sabihin niya, mabuti dapat lalo pag share tayo sa labas. Concise, maliwanag. And straight to the point. Yung ating sharing. And umalaga na kanilang maunawaan sila yung makasalanan. Dahil sila yung makasalanan, napapamak ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Pero ayon ng Kristo, ayon ng Diyos na sila ay pupunta ng impyerno. Kaya ang Diyos ang siya'y naparito para sa kanila. Pamagkaroon sila ng kaligtasan sa kawagitan ng Kristo. Kailangan nilang tanggapin. Out of faith. Amen? Amen. So that's the work of a soul winner, out of faith. Okay? Kaya kung ba'y kumikilos, gawa na yung pananampalataya, kapatid, amen? Amen? Kasi kung out of our sight and out of our mind, tayo po'y kumikilos, kapatid, naalala natin, mga bagay-bagay, kung may gagawin para sa atin. Ay, wala ka siya. Tama? Salamat sa Panginoon na tayo po ay pinaglaanan ng Diyos, mga kapatid, ng panahon. Na tayo bibigyan ng pang-unawa, okay, upang tayo po ay kumilos ng naaayon sa pananampalataya na tinanggap natin mula sa Diyos. Amen? Amen? Okay? Ito mga malilit na mga batang ito. Diba? Alam mo, maliit lang si David, pero grade 9 na pala yun. Diba? Kung magtuloy-tuloy sila ng kanilang pananampalatay pagtibayin, mas lamang sila. Isang araw, tama? Mas lamang sila. Kasi bakit maliliit ng mga bata pa, nandiyan na sila. Mas greater works. Greater works ang kanilang mata. Yan, sinasabi ng Panginoon, pag nagsimula ka ng maaga, greater works, that you will do. Amen? Mas datilang gawain ang ating magagawa at yung kadakilaan niya mabuti because of faith. Because of our might, not because of sight, not because of faith. Amen? Number 2, sabi ng Bible, ulitin natin ang basa, 1-3, ready, basa, remembering, without ceasing, your work of faith and labor of love. Not only work of faith, but work of love. Amen? Labor of love. Kaya kung tayo po'y gumagawa, dapat out of love. Okay? Not of our, not the love that just an emotion, kapatid. Kasi kung sa emotion lang, kapatid, ang emotion pagbabago-bago eh. Mamaya, ikaw ay tinatamad, ikaw ay masaya, isang araw malungkot, nagutom ka na. Pero kung out of love, mga kapatid, tandaan po natin po yan, magiging consistent ka. Kasi bakit? Okay? Ang sabi ng Bible, love is long-suffering. Amen? Nakakapagkimpi, kaya kahit mag-init, nandiyan ka. Okay? Hindi yung nag-share ka pa lang, unang share mo, ay, hindi ka na, ayaw mo na, nawalan ka na ng gana. Ayaw mo na mag-share. Ikot-ikot-isong ka na lang. Yan ang soul winning, ikot-isong ka na lang. Mamaya nakita kang tindahan, yan na, hindi na. Yan na. Pero kung ito, isang soul na.
Pabigay ka, 5 trucks. 5 lang na tao na sa lubong mo. Sa lubong mo talaga. But if you're doing it out of love, for God so loved the world, sabi ng Bible, He gave His only begotten Son. If you love, you will give your best. Amen? God loves us, that's why He gave His best. He gave the Lord Jesus Christ. Maraming Kristiyano sabi nila, mahal nila ang Panginoon, mga kapatid, pero diba, saan nakabatay naman ang kanilang pag-ibig? Mas mahal naman nila ang kanilang higaan. Mas mahal naman nila ang kanilang ano niyo? Mas mahal naman nila ang kanilang pinagkakabalaan. The words of our soul winner must be words out of love. Work out of love. We must be working out of love. We come to God. We come to church. We do soul winning because we love God. Amen? Ang sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid. Hindi tayo umibig sa Kanya. Okay? Kaya tayo may magkakaroon lagi ng interest sa Diyos kasi mahal natin ang Diyos eh. Amen? You young people must fall in love with God. Okay? Kayo sa Diyos must fall in love. Okay? If you will not be fall in love with God, you will tell for another. You will be, you will fall for another. Okay? Dapat sa Panginoon tayo, mga kapatid. Okay? Labor of love, sabi ng Bible. Di ba sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hindi makakalimutan ng Diyos. Kung sa pananampalataya, ginawa natin, nakakapagbigay po tayo ng kaluluwa niya sa Diyos. At kung sa pag-ibig, ginagawa natin, ang mga ginagawa natin, sabi ng Bible, hindi makakalimutan ng Diyos. Amen? Amen? Hindi makakalimutan ng Diyos. Kaya sabi ko, ay dapat dami-damihan pa natin ang mga bagay na kung saan maaalala ng Diyos. We work out of love. We work out of compassion. Okay? Kaya pupunta tayo sa area hindi para mag-create ng away. Amen? Hindi para tayo po ay magkaroon ng mga kaaway. Tayo pupunta sa tao pang ipakilala natin si Kristo na siya umibig sa kanila. Amen? Amen? We must have that compassion to reach them out. Okay? Yung mga kabataan. Kaya dapat talaga, sabi ko nga sa inyo, pag meron tayong mga first time, basta kausapin ko, 1, 2, 3 salvation, parang ayun din tawag na ABC of salvation. Dapat marunong ka na mag-emphasis ng kaligtasan pinanggap mo. You have time sa ating Sunday school time, nandiyan yung mga bisita, you can talk to them mga 20 to 30 minutes. Hanggang baptisan, dapat naunawaan nila. Hindi yung, pinanggap mo ng Panginoon. Ha? Yan pagkakataon yun eh. Kahit nasira niya sa labas, i-review him, do not assume. Hindi mag-a-assume. Naunawa mo ba yung sinishare mo sa kanya? O mo ilagay yung naunawa mo na dun sa kanya, wala ko siyang naunawa. Ibig sabihin, save ka na ba? Naunawa niyo ba yung ganun salita? Save na ba? Wala, hindi nila naunawa. Tatawag mo, save ka na ba? Hindi na naman yun. Kasi wala ka lang siya alam sa mga bagay na yun. Huwag mo tatanungin ng mga bagay kung saan jargon sa kanila. Sa akin alam na natin yun. Kasi bakit? Nakapagpapatuloy na tayo, pero sila, gawin mo simple eh. Tiyak mo na bubang na. Pag tatanong mo, save ka na ba? Oo. Paano ka na-save? Yung sasagot niya. Kaya dapat, pagbasahin mo ng Bible. Kaya dapat, pag na-share ka niya, mayroon kayong Bible. O, tapos, babasa mo ko. Sa 20 minutes, dinero. Pag dito, yung, ang bilis-bilis. Hindi pa naman nila mawanawa yung Sunday school natin eh. Hindi ba nga sila save eh. Amen? Amen? Diba? Wala kayo masasabi. Bakit wala kayo masasabi? Sa tagal natin nag-aaral ng salita na yun, sa ngayon wala kayo masasabi. Hanggang pagdating sa baptism, why they need to follow the word of God in water baptism. Ano niyo po, the first time that they are not, they did not follow
Yung water baptism, mahirapan ka na eh. At kahit nandiyan na siya second time, third time, oh. Kaya ba? Hindi nyo na uli ma-approach para magpabaptize eh. Kasi bakit? Umakin na siya dyan. Unless pupunta mo sa bahay nila para doon mo na siya isi-share. Eh dapat dito pa lang may isi-share mo sa kanya. Dapat may paunawan nyo na po sa kanya. Okay? Alam na nila na ang kanilang pagsunod sa prom. Kaya yung sinere yung dalawa nung hindi man nila alam sinasagot nila ng bautismo ko. Ayaw ko saan bautismo ko. Ako ang nagpipid ng isasagot nila eh. Dapat alam nila. Okay? Eh huwag naman yung ipipid nyo lang din yung sagot nila. Huwag dapat nauunawaan talaga nila and then you will correct them and you will ask them. Okay? So, naunawaan niyo po yung sinabi ko sa inyo. So, tiyak niyo na po ba pag kayo namatay sa langit na kayo pupunta po? Paano nyo lang, diba? Review mo ulit. So, ngayon po ba, alam niyo po ba, kayo po ay anak na nagsasabi ng Bible. Ang bilang anak, dalawang uri ng anak, masunurin sa kanya, hindi masunurin. Sa iyo po, kayo po, saan po ba natutuwa ang Diyos? Sa masunurin o sa hindi masunurin? O kayo po ba gusto niyo po maging masunuring anak ng Diyos? Alam mo ba, ang unang magpangako ni masunurin? Bautismo. Si Jesus nagpo-bautismo. Alam mo ba kung saan nagpo-bautismo? Dahil nagpo-bautismo. O kung si Jesus nagpo-bautismo, eh dapat tayo din naman. Kaya nga po, personally, na okay na ligtas, naunawaan ko na kailangan mo mag-baptize, nagpo-baptize ako. Kayo po ba, sir, ma? Kayo din ba? Ayos na pong sumunod sa Panginoon sa Pilipinas. Kayo pong magdidesisyon. Tinutulungan ko lang. Pero kung magdidesisyon para po sa inyo, ay gusto ko. Kasi bakit? Matutuwa ang Diyos sa mga sumusunod. Anong gusto niyo? Makatuwa po ba ang sa inyo? O hindi. Ano lang yun? You are always making contrast. You are leading them to decide. Okay? Ganun po, ay dapat nauunawaan mga kapatid. Kaya ginagawa natin na lang ang mga bagay nito out of faith and out of love. Dahil mahal natin sila mga kapatid. Amen? Kung paano tayo minahal ng Diyos. If we love God, we love whom God loves. Amen? Kung tayo pinagmamahal sa Diyos, mamahalin natin ang mga nagmamahal sa Diyos. Ay ang mga minamahal ng Diyos, I should say. Mahal ng Diyos ang mga taong napapahamak, pupunta ng impyerno. Nais ng Panginoon sila ay maligtas. Kailangan nila ng tagapagligtas. Share to them the love of God. And we must do it out of love. Eh, masabi ng Bible, di po ba mapatid? Making a difference with compassion. With compassion. Out of love. Okay, so number 1, the works of a soul winner must be a work of faith. Number 2, work of love. And number 2, okay, First Thessalonians 1:3 pa rin po sabi ng Bible, remembering your work of faith and labor of love and patience of all in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Sabi ng Bible, and patience of hope. Ano is that? The work of hope. Na tayo po yung nakagawa na may kasiyahan, kapatid, na may pag-ibig kasi may pag-asa tayo. Amen? Amen. Tayo po yung may pag-asa. Okay? At tayo po ay kumakilos, mapatid, hindi sa mga bagay na nakikita natin. Sabi ng Bible, yung ating pag-asa hindi nakikita. Okay? Sabi ng Bible na natin. Ayun. Ang pag-asa natin, hindi ang ekonomiya ng gobyerno, mga kapatid. Hindi po ay ekonomiya ng sanlibutan. Kundi ang pag-asa natin ay ang pangako ng Diyos sa ating mga kapatid. Amen? Tayo po yung umaasa sa kanyang mga pangako sa atin. Sabi ng Bible sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Yung pag-asa natin, sabi ng Bible, Romans chapter 8. Verse 24. Verse 24, ready read. For we are saved by hope. But hope that is saved is not. Tingnan niyo na, tayo ng Bible, tayo naligtas. Kumagitan ng pag-asa kami, meron tayong pag-asa. Sabi ng Bible, ang pag-asa na nakikita, sabi ng Bible, hindi pag-asa. Halimbawa, ganito.
Okay? Meron kang 1,000 pesos. Meron ka 1,000 pesos, sabi mo, sana magkaroon ako ng 1,000. Umaasa ka na magkaroon ng 1,000, meron ka na nga eh. Hindi yun pag-asa. Amen? Amen? Okay? Kasi sabi po ng Bible, ang pag-asa na nakikita, hindi yung pag-asa. Kaya nga, kahit hindi natin nakikita, alam natin kasi nga pag-asa natin yun. Amen? Hindi natin kita ang Diyos, pero umaasa tayo sa Diyos. Amen? Hindi natin kita ang langit mabuti, pero umaasa tayo isang araw, doon tayo sa langit pupunta. Amen? That is our hope, mga kapatid. Sasabi ng Bible, for we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why is that he yet hope for? Eh, ba't ka ba aasa? Yan na nga eh. Sabi mo sana si Jaden sasama sa Sombini. Nandiyan na nga siya eh. Amen? Ano yung hanapin mo na iaasahan mo? Yung mga wala pa. Umaasa tayo isang araw sila isasama. Amen? Ang pag-asa natin sila ay dapat ay makasama isang araw, makatuwag natin sa gawain ito. Verse 25, read. But if we hope for that we see not, then do we with patience. Oh, do you see that? Na kung tayo umaasa sa mga bagay na hindi na nakikita, sabi ng Bible, tayo may pagtitiis. Tayo ay merong pagtsatsaga na mag-aantay. Kaya nga gagawa tayo ng may pag-asa. Nagtitiis tayo. Magtsatsaga tayo. Kahit wala pa tayong nakakamtan, kapatid. Pero alam natin may pag-asa tayo. Amen? Amen. Kaya alam niyo po yung mga nasa dagat, yung mga na shipwreck sa dagat, at minsan may nakaligtas, at meron silang isang lifeboat lang na gamit, kapatid. Sa kalagitnaan ng dagat, wala silang makita, puro tubig. But they keep on paddling. Why? They have hope na maaring meron silang mapupuntiriyang isla. Amen? They keep on paddling. Kahit wala silang nakikita ang isla, wala silang pupuntahan. Pero sila ay umaasa kasi na mapunta sila sa pampang. Sila ay umaasa na mapapalapit sila sa isang isla o sa mga barko na mapadaan. That's why they keep on paddling. O tayo ganun din. We keep on waiting. We keep on working. Amen? With patience because we have a hope. Amen? Amen? Pero yung mga tumigil na, ibig sabihin, tumigil na yung kanilang pag-asa. Tumigil na yung kanilang yung pag-aasa, ang kanilang pag-aasa sa Diyos. Okay? That is our work, the work of hope. Ang dinadala natin sa tao ay pag-asa, na kung saan pag-asa din naman natin kapatid. Amen? Kung pupunta ka sa tao na walang pag-asa, sabi nga ng Bible dito ba, but be ready always to give an answer to them that asketh you a reason with the... Hindi alam yung verse na yan, di ba? 1 Peter chapter 3, verse 15. But sanctify the Lord God in your heart, sabi ng Bible, and be ready to give always an answer to them that asketh you a reason with the hope that is in you, with meekness and fear. Ay may pag-asa tayo, hindi nila kita. Hindi na natin kita din eh. Tama, Amen? Amen? Pero kailangan natin may pakita sa kanila. Kailangan natin may paalam sa kanila. May pagtsatsaga. Minsan yung taong kausap mo talagang parang walang mangyayari, pero you just keep on sharing it. Because you have a hope. Sapagat umaasa ka. Okay? Sapagat umaasa ka na siya din dapat ay maligtas. Amen? Amen? Kung sabi ko itong tatay nito si Brother Sean, Billy ko. Nasa ibang bansa, nagtatrabaho, pero bagamat malayo, hindi makita yung kanyang mga anak. Nakikita sa CCTV, amen? Tama? Philip, kita sa CCTV, kita sa cellphone, pero hindi kitang personal. Pero umaasa ang kanyang mga magulang. Umaasa higit lalong kanyang tatay. Na siya naman din naman ay makapakita. Amen? Amen? Okay ka, nandito siya, amen? Sapat mayroong umaasa sa kanya, amen? Yes, kaya ang tanong. Hanggat mayroong pag-asa, mga kapatid, may mangyayari. Diba? Amen? Eh, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang pag-asa natin ng Diyos eh, amen? Eh, pag isang araw, mawala ka na ng pag-asa, mawala ka na dito. Parang wala namang nangyayari sa atin.
Wala naman akong nakikita. Kapatid, dimulat mo ang iyong mata. Sabi ng Bible, ang pag-asa nakikita, hindi yung pag-asa. Ano ba yung isip natin na pag-asa natin? Iyan natin ang Diyos ang gumawa. Hindi tayo bumagawa. Amen? Amen? That's the work of a soul. Work out of faith, out of faith. Work out of love, and work out of hope. Sabi ng Bible, di ba ba? And these three remain, faith, hope, and charity. And the greatest of this is charity. 1 Corinthians chapter 13, verse 2. What is that? Love. Our motive, our motivation in doing the work, okay? The work that God has entrusted to us is out of love. Amen? Amen? Okay? That's the greatest motivation we have, mga kapatid. Okay? And the greatest encouragement, mga kapatid, is out of faith. Out of faith. Okay? And the greatest goal na meron tayo dapat is out of hope. Yun yung goal natin, yung pag-asa natin. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, Titus chapter 3, o Titus chapter 1, verse 3. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God, okay, and our Savior, Jesus Christ. Tama po ba? 2:13 po pala. Titus 2:13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. That is our blessed hope, mga kapatid. Kaya nga, this is our greatest goal. To see Him one day, kapatid. Coming down from heaven. O paano po mauna? Tayo po ang pupunta sa langit o siya yung susundo sa atin. That is our hope. Hindi pa natin kita, pero alam natin. Amen? Amen? Kaya kung mananatili yan sa iyong puso, isipan, kapatid, hindi ka mananawa, hindi ka basta-basta mapapagod, hindi ka basta-basta aalis sa kalooban ng Panginoon. Ngayong hapon o ngayong umaga, kapatid, let's go to the area. Yun, mga naiiwan pa rin po doon. Iiwan namin kayo ulit. Okay? Kami magpa-follow up, mga pag-Bible study. Saan ang bahay ni Gilbert? Gusto ko pa yung hapon. Oo nga, lagi sa iglesia. Okay, may number siya? Kaya, may number ba siya ni Wando? Malapit sa barangay? Kaya tawagan ko na lang. Carmela? Kasi gusto ko ma-meet. Malapit po. Malapit lang dito. Carmela, papasok pa doon. Malapit lang dito. Pero highway lang, papasok. Papasok pa bahay nila. Kaya tawagan ko na lang. Para lalabas na lang siya. Hindi ko lang yung tatay. Para maluwag po sila. Okay? Tapos yun, ito po, ayan, so winning. Tatay, sabi ko maraming kurang doon. Yung bata na rin. Dapat magkaroon din ng prospect na mabisita sa araw ng bukas. Amen? Bukas ay promotion sa mes. Mamaya, 3 o'clock, ang ating pong sabat. Na pag-usapan yung mga importanteng bagay na ating pong pag-aadan para sa bukas ang ating pagkakas. Amen? So, yun po. Ang ating pong sino pong mga may papalo ako? Sino may papalo ako? Saan kayo? Ito lang kayo? Hindi na sa winning kaya? Sige po, sulong ko kayo iwan ulit. Pero pa doon, direkto at sa kakanang kanto. Tayo pa pong bali-bali doon. Then, direkto po kami sa bagay. Okay? Tapos kanya-kanyang uli na uli mamaya. Kanya-kanyang uli. Ikaw ba dyan po? Sublitan? Sublitan? Hindi ka na sublit? Wala. Hindi ka na kami yun. Hindi kami na dito na. Magabuhay na. Try natin si Jaco, Iman. Lalong lobby sa kanya. Hindi ba ito napapabaptize eh? Siya naman. Kasi duhanin niya, hindi pa. Baptize. Na try natin na talagang tunay na ako.
Alright, sige tayo tumagsitayo. Tayo manalangin na ilang beses. Salamat sa mga tumaga, sa blessing. Muli ng mga pag-aano mo pong salita. Bless mo, Panginoon, bawat isa po, Panginoon, sa pagpunta sa area po, Panginoon. Kapag aking mga kaluluwa, bless mo po, Panginoon Lord, bawat sa umina, bigyan po ng courage. Sa tunay nga po, namin pong paggawa ay ayon po, Panginoon, sa pananampalataya ng kaloob mo sa amin. Ayon po sa inyo pong pag-ibig sa amin. Ayon po sa pag-asa po, Panginoon, pinagkalo niyo po mula sa itong mga salita. Palayan niyo po kami bawat itong anak, maging sa mga nakatune in via our live stream sa mga area. Naka-tune in po, Panginoon, pagpalayan niyo po sila. Bless niyo po mga bawat soul winning universe po, Panginoon. At handa po kami para sa alam bukas ang pagpanambahan. Albong ayon po, Panginoon, ng mga prospects, sa mga bisita para sa araw ng bukas sa paglabi. Dalangin po namin din na may pasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Handa tayo. Santi open. Yan. 1, 2, 3. Si Joanin, hindi naman nakita. 1, 2, 3. Lagi nakakiti. Alright. Let's go. Ito mo si Philip, ha? Partner ka kay Joshua, ha? Kita? Iwanin siya. Partner siya. Mamaya kami merienda yun. Ikaw daw magbabay. Yan.